Purihin po natin muli ang ating Panginoon. Sige po, itaas natin ang kanyang pangalan. All eyes on Jesus. Bago tayo magsimula, nais ko po munang batiin yung mga panauhin natin ngayong umaga. Sa kasagsagan ng ulan, ay alam ko marami sa inyo ang kahit pa paano ay nakapagpahinga. No? At doon sa mga kapatid natin, yung ating mga senior citizen, yung mga kapatid natin sa Paisaon, Bagak, Bataan, pinabati ko rin yung mga regular na nanonood ng ating YouTube channel. No? At sa magang to, bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Salamat po, Ama, at naihatid mo kami ligtas sa iyong bahay-sambahan. Naway nalugod ka sa mga awitin ng papuri at pagsamba na handog sa iyo ng buong iglesia. Humingi kami, Ama, ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakasala, gaano man kaliit ito. Inaanyahan namin ang banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan na manahan ka sa puso namin habang kami ay nakikinig ng iyong banal na salita. Sangkapan mo kami ng biyaya, aliw at pusong masunurin sa iyong gawain ngayon. Nais naming maranasan ang iyong mapagpalayang biyaya. Itago mo po ang iyong tagapagsalita at pahiran ng iyong lagis ng pagpapala habang pinararangal na namin ang iyong banal na pangalan. Maghari ka nawa sa puso namin lahat. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa kahangahangang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Marami po naapektuhan ng baha at ang ulan. Marami rin yung mga hindi nakauwi ng maaga sa kanilang mga tahanan dahil doon sa pabugso-bugsong ulan na naranasan natin sa buong magdamag. No? Alam niyo, napakaraming tao ang namamatay araw-araw sa mundo sa iba't ibang mga kadahilanan. Ang makabagong siyensya ay abala sa pagtuklas ng iba't ibang paraan kung paano pahabain ang buhay ng tao. Ang mga laboratoryong pharmaceutical ay gumagawa ng iba't ibang mga gamot na hindi naman tuluyang nagpapagaling sa may sakit. Ang sakit po ay talagang hindi maiiwasan ni inuman at kahit na gumaling pa sa huli, mauwi rin ito sa kamatayan. Patuloy na naghahanap ang tao ng paraan kung paano niya mapipreserve yung kanyang buhay. Ang problema, ang buhay po ay may hangganan at katapusan. Yan po yung katotohanan. Ang nakapagtataka, tinapos na ng Diyos ang problema ng kamatayan, 1,000 taon na nakakalipas. Ang malungkot, sa kabila ng mga aral na matatagpuan sa Biblia, hindi ito pinag-ukulan ng pansin ng mga tao. Wala silang panahon, marami sa kanila ay abala. Ang masakit pa, ipinapangaral na sa kanila ang tungkol sa kaligtasan, subalit marami pa rin sa kanila, pinagwawalang bahala hanggang ngayon. Sayang po naman ang ginagawa nilang pagwawalang bahala. Kung alam nila ang kasasapitan ng buhay na wala sa Diyos, sana ay dininig nila ang magandang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, dahil po sa mga kadahilanan ito, tatalakayin po natin ang isang paksang mahalaga na kailangan maunawaan ng tao. The title of the message today is Delivered from Darkness. Tunghayan natin yung Roma number 1. Ano? Deliverance explained. Okay. Deliverance generally refers to the action taken by God to save or free a persons from, number 1 is captivity or bondage. Yan po ang ginawa ng Panginoon Diyos. Mapalaya sa pagkabihag at pagkaalipin. Pinalaya po mula sa physical o spiritual na pagkabihag. Ang isang magandang halimbawa niyan, pinalaya mula sa kulungan dahil sa nagawang krimen o isang taong pinalaya mula sa pagkaalipin, mula sa mapanganib na bisyo,
siya ay iniligtas o pinalaya mula sa danger of adversity. No? Upang magligtas mula sa panganib o kahirapan, problema sa kagipitan, o makatakas sa mapanganib na kaaway, physical man o spiritual, at idagdag pa natin ang oppression or enslavement. Enslavement. Pinalaya mula sa mapang-api o mapang-aliping puwersa, sistema o mga pangyayaring wala kang kontrol o wala tayong kontrol. No? So sa konteksto po ng Biblia, ang pagpapalaya ay madalas na tumutukoy sa ginawang pagkilos ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kasalanan at sa mga kahihinatnan nito. Paglaya po mula sa pagkaalipin at kapangyarihan ng kasalanan. Hindi lang po ito. Kumikilos ang Diyos upang iligtas ang tao mula sa kamay ng kaaway at sa pamamagitan niya, maaaring maligtas ang sangkatauhan mula sa kapahamakan. Meron pa po. Ganon din sa espiritual na pang-aalipin, paglaya mula sa dyablo, no? At masasamang espiritu at sa mga impluensya nito. Ito po ang isang dahilan kung bakit marami ang naaalipin sa bisyo ng kasalanan. No? Ipinahihiwatig na meron pong isang makapangyarihang Diyos na kumikilos upang magligtas at magpalaya sa tao. Sa Biblia, ang paglaya ay madalas na nagpapakita ng kapangyarihan at soberenya ng Diyos. Dahil po dito, ang isang pinalaya ay nagkaroon ng bagong pag-asa at panunumbalik sa Diyos na tagapagligtas. Ang isang mas maliwanag na halimbawa nito ay ang ginawang pagpapalaya ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Hindi lamang yun. Gumawa si Jesus ng maraming himala sa panahon ng kanyang ministeryo na nagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan at habag. At kung babalikan natin ang ilan sa mga kapansin-pansing himala na ginawa niya, ay ang mga halimbawa ng himala ng pagpapagaling. Pinagaling po niya, kung matanda niyo, yung anak ng maharlika. Pinagaling niya yung biyenan ni Apostol Pedro. Pinagaling ang 10 ketongin. Pinagaling ang bulag, pipi at bingi. Pinagaling ang inaalihan ng masamang espiritu. Ano pa yung mga himalang ginawa niya? Ginawang alak ang tubig. Naglakad sa tubig, pinakalma ang bagyo, binangon ng patay, ginising at binuhay si Lazaro. Ano pa po? Merong humigit kumulang na 37 mga himala na ginawa ni Jesus na nakatala po sa Ebanghelyo, na sumasaklaw sa mga pagpapagaling, mga himala ng kalikasan at pagbangon ng mga patay. Hindi po yan magagawa ng ordinaryong tao. Now, the concept of deliverance is often associated with themes of redemption, salvation, and freedom. Malawak po ang nasasakupan ng konseptong ito, kaya puntahan natin ang isang napakahalagang aspeto nito, letter A, faith in Christ brings freedom. Ang pananampalataya kay Jesus ay naghahatid ng kalayaan. Napakahalaga po nito sapagkat dito po nakasalalay ang kinabukasan ng sangkatauhan. Ang problema, ang sabi ko nga kanina, maraming tao, hindi nila alam ito. Now, how does faith in Christ brings freedom? Faith in Christ brings freedom from sin. Pinalalaya niya ang isang taong katulad ko at katulad niyo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang mga mananampalataya ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. At hindi lang po yun. Pinalaya rin sila mula sa kapangyarihan at parusa ng kasalanan mula sa pagkakasala, kahihiyan at ang kahinatnan ng kasalanan.
marami tao hindi ito naiintindihan hanggang ngayon. Talagang nakakalungkot. Even as Christians don't seem to understand this. Ganito ang paliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, kung babasahin na rin sa chapter 1, verse 7. Ephesians chapter 1, verse 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinigay sa atin. Sino nakakaunawa nito? Kaya nga matapang na sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, yung ganito, sabi niya sa Roma 8:2, sabi niya, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Every Christian should be able to understand this. It is not purely attendance. Pumupunta tayo sa bahay-sambahan, una ay upang ibalik ang ating pasasalamat, ang ating mga papuri sa Kanya, dahil sa isang hibalang ginawa niya sa buhay natin. Yan ang dahilan. Hindi tayo nagpunta rito para tayo ay basta magsama-sama, kumain. Nandito tayo sapagkat tayo yung mga taong tinawag, nilinis at pinalaya ng Diyos sa sumpa ng kasalanan. Ano pa ang kalayaang ibinigay ni Jesus sa tao? Freedom from guilt and shame. Freedom from guilt and shame. Nakakaya yung buhay natin. Naalala niyo pa ba? Yung kahapon? Ni mabanggit nga, ayaw na natin eh. Hindi na natin gusto makita, maski yung mga litrato, kung ano yung dating buhay natin. Kinalkal ko po dati yung mga litrato ko, tinanggal ko na po yung mga litrato ko nung dati. Sinunog ko na po lahat yun. Ayoko na makita. Freedom from guilt and shame. Dahil inialay ni Kristo ang kanyang buhay sang katauhan, nagdulot po ito ng kalayaan mula sa mabibigat na pagkakasala at kahihiyan. Hindi man natin gustong mabanggit, pero talagang kahiyahiya po talaga. Ang bawat mananampalataya ay makaranas ng kapayapaan sa pakipagkasundo sa Diyos. May sinasabi po sa Aklat ng Awit sa 32, verse 1 and 2. Ang sabi niya, mapalad ang taong pinatawad na sa kasalanan at pinatawad rin sa kanyang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong hindi pinaparatangan sa harap ni Yahweh, hindi siya nandinlang. Freedom from bondage. No? Nakakaawa lang po talaga yung mga taong hanggang ngayon ay hindi naiintindihan yung mga bagay na dapat nilang maintindihan. Ano sabi ni Apostol Pablo tungkol sa pagpapawalang sala? Sabi niya sa Roman chapter 5, verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun lang po. Meron na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala naman tayong effort na ginawa eh. Narinig natin yung salita, pinanampalatayaan na natin, nagkusang loob tayo na magpasakop, naranasan natin ang magsisi, nakita natin yung ating tunay na kalagayan, kaya nagkaroon tayo ng freedom from bondage. No? Ang pananampalataya kay Kristo ang nagpalaya sa mga makasalanan mula sa pagkaalipin ng takot, no? Pagkabalisa at iba pang mga mapang-aliping puwersa na nagbibigay daan upang mamuhay ng isang bagong buhay na may pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Ganun po ang lakad ng buhay, no? Basahin natin ang paalala ni Apostol Pablo sa Galatia 5:1. Sabi niya,
malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Nakita niyo, no? May panganib, may anino ng panganib yung himig ng kanyang mga salita. Sabi niya, malaya na kayo. No? Pinalaya kayo ni Kristo. Liwanag po nun. Sabi pa niya, kaya magpakatatag kayo. Bakit po? Kasi posibleng maalipin pang muli ang isang taong napalaya na. Nakita ko na po yan. Marami na ako nakitang mananampalataya na dating malaya na ang napailalim muli sa pagkaalipin. Kaya may mga warning. No? So basahin din natin yung babala niya sa Galatians chapter 5, verse 13. Anong sabi niya? Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Kasi alam ng Diyos na nakakulong tayo doon sa ating mga buhay. No? Na hindi magandang buhay na nakakaya. No? Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Iyan na yung buhay mo ngayon. No? Bakit? Kasi binigyan na tayo ng kalayaan. Para saan yan? Freedom to live for God. Yan yung kalayaan. Ngayon, malaya ka na. Makakalapit ka na sa Panginoon. Hindi ka na nangigilag, hindi ka na nahihiya, hindi ka na natatakot. No? Yan ang intention ng Diyos kasi sa buhay natin. No? Sa pamamagitan ng pananampalataya po kay Kristo, ang mga mananampalataya ay binigyan ng kapangyarihan na mamuhay na isang buhay na nagbibigay karangalan sa Diyos. At nagsusumikap na makatupad sa kanyang kalooban at layunin. Iba na nga eh. Iba na po yung set ng pag-iisip ng pamamaraan ng buhay. Iniwan niya yung dating hindi maayos, magulo, at nakakahiya. Huh? Bakit kailangan itong gawin ng Panginoon? Ba't ganon? Ang ganda nga ng awit kanina, no? Lahat ng awit natin. Nakaka-relate ka, no? Ando doon na yung nakikita mo habang inaawit mo ang ginawa ng krus. Nakita mo kung paano kumilos. Bakit niya ibinigay yung kanyang buhay? No? Basahin natin 2 Corinthians 5:15. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Yun pala ang intention ng Diyos. Kasi hindi tayo makakapamuhay ng sarili natin on our own. Kailangan natin ng partner sa buhay. And that is precisely what God did to all of us. No? At yung susunod na talatang babasahin ko ay kailangan ipamuhay ng bawat mananampalataya na malaya. O ikaw ay pinalaya na talaga ng Diyos, kung talagang totoong malaya ka na, no? Hindi ka na nakagapos, kapatid. Ito yung basahin natin. Ito yung tandaan mo at i-claim mo ito. No? Galatians 2:20. Ang sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nagandog ng kanyang buhay para sa akin. Yung lahat ng mga survivors, lahat ng mga iniligtas, lahat ng dating nasa kapahamakan, ngayong now that they are liberated, dapat isipin natin na ito po yung layunin kung bakit iniligtas tayo ng Diyos para makasama siya talaga at para makapagpasalamat sa Kanya, makapaglingkod ng tapat. No? Yun ang layunin ng Panginoon para sa atin. Yung mere existence sa mundong ito, wala pong mararating po yan. No? Hindi pa. Ano pang kalayaang ibinigay sa atin? No? Ito ang pinakamahalaga. Freedom from fear of death and anxiety. Alam ba nyo na mataas po ang rate ng mga taong namamatay at nagpapakamatay dahil po dyan sa mga pag-aalala. Labis na pag-aalala sa buhay. Liban pa rin sa mga namamatay ng hindi inaasahan. No? Ito po yung pinakamatindi.
Freedom from fear of death and anxiety. Dahil po sa tagumpay ng Panginoong Jesucristo laban sa dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan, naghatid ito ng kalayaan sa atin mula sa takot sa kamatayan, no? At nagbigay ng katiyakan sa buhay na walang hanggang kasama ang Diyos. Alam niyo, sino ba ang hindi natatakot sa kamatayan? Ako po, takot ako nung araw. Takot nga lang, sa dilim nga lang, takot na ako. No? Di lalo yung kamatayan. Pero simula nung makapiling natin ang Panginoon na siyang gumagabay sa atin araw-araw, bahala na siyang kamatayan. Dumating siya, ano man ang araw na gusto niya. Hindi na niya kailangan pumatok. Sinabi ko sa Panginoon sabi ko, Lord, kayo ang nagbigay ng buhay, kayo may karapatang bumawi nito. Anong kakatakutan mo? Ang masama ang bumawi si Satanas. Pero kung ang Panginoon ang nagbigay, siya rin ang babawi, amen. Amen. Anong kakatakutan mo? Kaya yung takot, wala na po. Lumayas na po sa tahanan namin. Anytime, death can come. Wala akong problema. No? Sabi po sa aklat ng Hebreo, sa 2 mula 14 hanggang 15, sabi pong ganon, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Every Christian should know this. Oo, every Christian. Huwag kayong parang, ano yun? Hindi po. Ito po yung sinasabi sa aklat ng Hebreo. Tayo yung mga tinutukoy na anak. Kaya siya ay naging tao rin naman. Siya ay may laman at dugo na tulad natin. Pero sabi rito, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya with one purpose. Mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Yung kinakatakutan natin, ayan. Ano po nung ginawa niya? At pinalaya niya ang lahat ng tao habang panahoy inaalipin ng takot sa kamatayan. Sino po sa inyo nakalaya na sa takot ng kamatayan? Kung may takot ka pa sa puso, hindi maganda ang relasyon mo sa Panginoon. Yan ang katibayan. Pag tatatakot ka pa, pag sinabi yung kamatayan at nag-knock on wood ka, ibig sabihin, hindi maliwanag sa iyo ang kaligtasan na ginawa ni Jesus sa Kalbaryo. Hindi maliwanag sa iyo. No? Kaya nga, hinamon po ni Apostol Pablo ang kamatayan. If you're reading the book, basahin natin ang 1 Corinthians 15:55-57. Ano sabi ni Paul? Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, magpasalamat tayo sa Diyos. Nakita niyo? Kasi yung iniisip natin, yung mga inaalala natin, alam mo, hindi natin may iwasan yan May mga magulang, minsan nag-uusap yung mag-asawa, Neng, paano to tumatanda na tayo? Paano na yung mga bata kung isa sa atin ang mawala? Alam niyo na, pinagdaanan namin mag-asawa yan. Oo nga Yun nga ang problema Kasi hindi mo mag-gauge, hindi mo alam kung ano yung darating. Pero nung dumating yung pagkaunawa ng mensahe ng Panginoon, no? Aba, ang dapat pala natin gawin ay magpasalamat na lang sa Panginoong Diyos Dahil binigyan nga niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa ang naalala natin? Di ba? Yung mga bata, mabubuhay yan Palakihin mo lang sila ng may takot sa Diyos, ang lahat ng bata na kay Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, yung mga mananampalataya ay nakakaranas ng malalim na pagbabagong naghatid ng kalayaan, pag-asa, at bagong buhay. I'm sure,
Majority sa inyo ito naranasan ito. No? Sa huli, siyempre, ang pananampalataya kay Kristo ay nagbigay ng malalim na kalayaan sa atin. Malalim, ha? Hindi basta kalayaan. Nagbigay daan sa mga mananampalataya na mamuhay ng isang buhay na may tanda ng pag-asa, may pag-asa, kagalakan at layunin. Ayon po sa Panginoong Jesucristo, ang katotohanan ang nagpapalaya sa atin. Ganyan-ganyan ang sinabi niya sa Juan 8:32. Ano sabi niya? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sino po sa inyo nakakilala ng katotohanan? Yan po ang sinabi ng Panginoon. The Apostle John quoted Jesus. Sabi niya, the Son makes us free indeed. No? Sabi sa Juan 8:36, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. So in short, marami rito, marami pang sa ibang dako ang hindi pa malaya. Alam nyo, ang sikreto po ng mananampalataya, simple lang. Gusto mo magandang lakad mo kasama ang Panginoon? Gusto mo ayos ang buhay mo? Gusto mo hindi ka naghahanap, hindi ka, alam mo? Simple-simple lang po. Simple-simple lang po. Tanggapin mo ang katotohanan. Dahil yung katotohanan na yan, ang magpapalaya sa iyo. Alam mo na eh. Alam mo na yung takbo ng buhay. Alam mo na kung sino ang dapat mong kasamahin. Kanino mo ilalagay ang iyong pag-asa. Marami sa atin umaasa pa sa trabaho. Hindi sa Panginoon. Ang pag-asa natin nakatali sa trabaho, sa pag-aaral, no? Sa kung ano pa man. Sabi ko kahapon sa counseling ko, counseling ako kahapon. Sabi ko, ang sipag mo pala mag-aral, pero tamad kang dumalo sa church. Sabi ko, ba't di ka ma-attend sa church? Busy po kasi. Ganon. Sabi ko, paano halimbawa kung mabangga ka, maputulan ka ng paa? Sa tingin mo, magagawa mo pa yung mga ginagawa mo ngayon? Nag-isip siya ng malalim. Sabi ko, alam ba kung ba't ka pumupunta sa church? Kaya tayo pumunta sa church, kaya tayo maawit sa Kanya. Bunga yan ang mabubuting ginawa niya sa atin. In short, nagpapasalamat lamang tayo at ibinabalik natin yung tanging bagay na hindi natin mabibili. No? I'm glad today, nakita ko sila. Andito sila ngayon. Importante po kasi yun. Akala ng iba pag may trabaho sila, ang bangko nagsasara. Ang mga opisina nagsasara. Ang gaysano ng Cebu, sikat na sikat, ngayon sarado. Bakit? Hanggang dibdib ang baha. Wala akong tiyak dito. Isa lang ang katiyakan, yung kaligtasan kay Kristo. Mayaman sila eh. Ngayon po, nakakaawa. Kitang-kita ko po sa YouTube. Grabe talaga. Sira po yung buong ano. Ang laki nun eh. Sikat na sikat po yung Gaisano. Kumbaga sa Metro Manila, SM. Sa Cebu, Gaisano. No? Punta tayo sa letter B. The power of darkness is an obstacle to freedom. Tingnan po niyo yung word na darkness. Yan ang pupuntuhan natin. No? What is the power of darkness? Well, the power of darkness refers to spiritual forces of evil. Yan po yan. Yan po yan. Si Satanas, mga demonyo, at iba pang masasamang espiritu na naglalayong sumalungat sa kalooban ng Diyos upang pinsalain ang sangkatauhan. Siya ang culprit. Hindi natin namamalayan yan. Sige, trabaho tayo ng trabaho, kain tayo na kain, tulog tayo ng tulog. Sige, hindi natin namamalayan.
ang buhay natin malapit sa Kanya. Sabi po sa Ephesians 6:12, basahin natin. Sabi ni Apostle Paul, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Hindi mo siya nakikita. Hindi mo siya nakikita. Yan ang umiiral sa sangkatauhan. Yan ang kumikilos. Ano ang ginagawa ng kadilimang yan? Ginagawa niyang ang mga tao na parang wala lang. Hindi namamalaya na yung buhay nila ay saklot ng dilim. No? Katulad ng, ano po yun? Darkness and ignorance. Kaya tayo may Bible study. Kaya tayo merong mga gawain every Wednesday. Finifeed natin ang mga mananampalataya ng kaalaman at karunungan mula sa Diyos. Itong darkness and ignorance ay isang kalagayang ng espiritual na pagkabulag. May mata ka pero bulag ka. Bulag sa kamangmangan. O hindi pagkakaunawa na maaring umakay sa mga tao palayo sa katotohanan at sa liwanag ng Diyos. Binanggit na ilang beses na yun, mas gusto ng tao yung madilim eh. Kasi pag sa madilim, nagagawa nila yung gusto nila. No? 1 John chapter 1, verse 5 to 7. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Malinaw. Ang problema, parang eskwelahan, after graduation, celebration, hindi niya alam na marami pa siyang mga gagawing paghahanda sa buhay niya. Parang nauna na yung celebration. Yung mga na-born again, masaya. Pero ang nakalimutan nila, unang hakbang pa lang po yun ng pananampalataya. Ang mabigat kasi yung pagpapatuloy. Nung tinanggap mo si Kristo, madali lang. It's so easy. You were forgiven immediately. When we repented from our sins, we call upon the name of Jesus. We ask for forgiveness. It was given to us. Hindi mahirap. Binigay ka, pinalaya ka nung araw na yun, tuwan-tuwa ka. Nagbago ang pananaw mo sa mundo. Pati sa katawan mo, may nadadama kang hindi pang karaniwang pakiramdam. Nakakadama ka ng kilabot, ng parang kuryente. And yet, yun po yung unang hakbang. Yung pagpapatuloy, ito po yung panghabang buhay. No? Kaya kung sinasabi natin may pakikisa tayo sa Kanya, dapat lumayo tayo sa kadiliman. Bakit po? Ipakita natin yung susunod na sin and its consequences. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay maring humantong sa pagkaalipin, pagkagumon, at pagkahiwalay sa Diyos. Yung pagkaalipin, bumalik ka uli doon. Alam mo yung dati mong kuta, tambayan, binalikan mo yun. No. Yun. Isang araw, andun ka na naman. At hindi huminto, nagumon ka na naman. Yun na po yun. Hindi masakit masyado yung humantong ka sa pagkaalipin eh. Hindi rin masyado masakit yung nagumon ka ron eh. Ang pinakamasakit, nahiwalay ka sa Diyos. Come to think of it. After all the freedom, bumalik ka doon,
Nagumon ka roon, naalipin ka uli doon, pagkatapos, eto na, nahiwalay ka na kay Lord. Kasi akala mo matibay ka na eh. No? Minsan pati sa mga gawain, tamad ka na. Parang alam ko na yan eh. Paulit-ulit lang naman yan eh. Talagang inuulit ng Panginoon yan para hindi mo malimutan dahil alam ng Panginoon malilimutin tayo. Di ba? So, yan po. Ang sabi po naman ni Apostle Pablo sa Romans chapter 6, verse 16, basahin din natin, alamin natin. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Gumawa ng paraan ng Diyos. Hindi natin namalayan. May ginagawa pala ang Panginoon para sa atin. Ginawa niya lahat ito. Kilala niya kung sino tayo, ano yung pagkatao natin. Dinala niya lahat yon. Sinabi sa Galatians 2:20 kanina. Kasama tayong napako sa krus. Di ba? Kasama siya. No? Para ano? Para mamatay ang ating makasalanan pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. No turning back. No turning back. Ang akala kasi natin, pag umaattend tayo sa church, okay tayo. Okay tayo. Pero are we really okay? Are we really okay? Every Sunday, nandiyan ako, matin ako. Wednesday, nandiyan din ako. A prayer, minsan, absent. Pero talaga bang okay tayo? Kamusta yung mga pinag-uusapan natin after the message, after the service? Ano? Sa mga morning devotion, ano yung mga pinagkikwentuhan natin dyan? Talaga bang all eyes on Jesus? Talaga bang siya yung sentro? Di ba? Tapos akala natin okay tayo, no? O kung magkagayon, how is deliverance possible? Paano? Posible ba ito? Pwede po yan. Under that, we see God's power and intervention. Kasi pag hindi nakialam ang Diyos, tuloy-tuloy na tayo. Alam mo yun? Yung gripo, pag binuksan mo, tuloy-tuloy yung tubig doon. Kailangan may pumatay noon, kailangan may magsara noon. At yan yung kapangyarihan ng Diyos. No? Ang supernatural na pamamagitan ng Diyos ay maghahatid ng kalayaan sa atin mula sa iba't ibang anyo ng pagkaalipin, pang-aapi o kahirapan. Nagtataka kayo, ba't ang hirap ng buhay? Bakit ang ganyan? Nako, nasagot na po ng Bible lahat yan. Ba't mataas ang bilihin? Bakit ganito nangyari sa gobyerno? Kailan tayo babangon? Dati nung bata ako, ang tawag sa Pilipinas ay Pearl of the Orient. Ngayon, ano ang tawag sa Pilipinas? Nasa Diyos tayo. Hanggang Amerika, sikat ang Pilipinas. Land of corrupt. Anong gagawin natin dyan? Wala naman tayong kapangyarihan. Kailangan ang divine intervention. Kailangan. Hindi natin kaya yan. Sabi po sa Psalms 34, verse 17, agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Magtataasan po yung mga bilihin. We cannot stop that. Kinikwento ko sa mga kasabay ko sa morning devotion. High school ako, first year high school, I was 13 years old. Ang ligo po, 3 piso. 3 ligo, piso lang po yun. Yung beer, 3 beer, piso rin. 13 years old ako noon. Nakita niyo po yun. Huwag na natin pag-usapan pa ibang mga bilihin. No? So, lahat po yan tataas. So, yung pera nyo, napansin nyo ba yung 1,000 pesos? Pag nilabas po sa pitaka mo, ang balik-barya na.
Parang 10 pesos lang siya. Sinuklian ka ng mga coins. Di ba? Hindi ho yan. Hindi pahihinto po yan. Lalo pa mong bibigat yan. Why does God allow that to happen? Did you happen to think about it? Bakit inaalaw ng Diyos yun? Samantalang pwede namang pumasok yung divine intervention eh. Hindi. Para makita ng mga Kristiyano. Para makita natin lahat na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Because without intervention, mabubulok ang lipunang Pilipino. Tandaan niyo yan. Inaalaw ng Diyos yan. Nung isang gabi, narinig niyo yung kwento, 3 bansa sinalakay, sina Manase. Pero nakita naman yun, pag nakialam ang Diyos, marami. Yung 6-day war sa Middle East, kailangan ng divine intervention. Ang mga Kristiyano kailangan huminto sa pagiging busy. Ilagak ang inyong isipan kay Jesus. Sapagkat siya lamang ang tanging mamamagitan sa kalagayan ng bansa natin ngayon. Kaya huwag kayong magsasalita ng mahal ang bilhin. Kasi kung sino-sino, kasi nabudol tayo eh. Kasi wala po. Lahat ng bagay hindi mangyayari kung hindi inalaw ng Panginoon. Yan ang katotohanan. Tanong mo sa sarili mo, ba't pinahihirapan kami ni Diyos? Christian naman kami, ma-attend naman kami. Bakit? Hindi ka pa kasi nagigising hanggang ngayon. At tinagal-tagal mo sa church, hindi ka pa rin gising. Ganun ka pa rin. Yung style mo, yun pa rin eh. Dinala mo lang sa church eh. Nabago lang, meron lang nakakawing na Jesus eh. Pero yung life mo, yung lifestyle mo, hindi naman nagbago. Naalala ko nung araw, grade 1, sa Paco Catholic, kailangan pumasok ko sa church at merong saksakan ng Bible dito, tsaka listahan ng mga awit, meron luhuran na ditupi, di ba? Nung araw, unbeliever tayo, marunong tumupi yung tuhod natin para humingi ng tulong sa Diyos. Unbeliever pa tayo noon. Pero ngayon, believer na hindi na marunong magtupi ng tuhod. We cannot even bend our knees. Bakit? Ano nangyari? Ba't nagkaganon tayo? No? Marami pa rin nag-aalala, marami pa rin nagdududa sa kinabukasan nila. Pero marahil hindi niya nabasa yung sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 12, 9 to 10. Sabi ni Paul, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madamo ang kapangyarihan ni Kristo. Wala na kasi si Christ sa centerfold ng body ng Christ. Yung body of Christ, wala na po eh. Alam mo, ang ginagawa natin is merely exercising our duty. Ay naman yung duty natin, uy, naku, may church pala ngayon. Akala natin ay nagagawa natin yung pinagagawa ng Diyos. Hindi natin nagagawa. Kaya nakita niyo yung larawan kanina. Kailangan malagot yun eh. Yun yung nakatali sa atin matagal na. May kalawang na, pero hindi malagot-lagot. Diba? Sabi niya sa verse 10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Bakit? Ano yan? Basta sinabi ng ganyan yan? Diba? Ang pinaka-center point niyan, si Christ. Kasi, lahat ng bagay mawawala. Lahat ng bagay masisira. Isa lang naman talaga ang mananatili. Walang iba kundi ang Panginoon. At yung mga tinawag at pinili niya. Kasi, yung bagay na yan, nangyari panghabang buhay. Hindi po to short-lived, no.
Kung tinubos ka ng Diyos, kung ikaw ay ginawang anak niya, hindi ko na kailangan basahin pa ang buong aklat ng Tesalonica dahil may pangako na siya ron. Ipagsasama tayo, kasama niya forever and ever. Di ba? Kaya ang ginawa niya, pinalaya ka muna eh. O, di ba? Ang dami kong bisyo. Hindi ko naman kailangan itago yun. Hayag naman yun eh. Di ba? So, ano pa ang hatid ng kalayaang ito? Ano ang hatid ng kalayaang ito? Faith and trust. Ang pagtitiwala sa kapangyarihan, pag-ibig at soberenya ng Diyos na nagdudulot ng pagpapalaya at kalayaan. Wala akong iba kasi. Diyan talaga pupunta lang yan. Basahin natin yung sinabi sa aklat ng Marcos sa 5:34. Sabi niya, makaka-relate ka rito. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Yan ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang mahalaga, naniwala ka ba sa sinabi ni Jesus? Ang mahalaga, nangyayari ba sa buhay mo ngayon yan? Pag sinabi ng Panginoon, malaya ka na, talagang malaya ka na. Malaya na yan. Kaya yung mga trabaho, kanina nga kitang-kita mo naman, di ba? Every Sunday, mga 6 past puno na tayo. Kanina, magsi-7 na, wala pa mga tao. Dahil saan? Dahil sa ulan. Di ba? Kung masama yung ulan, hindi ilalagay ng Diyos yan. Hindi yan ibibigay sa atin. O isipin mo, ba't ka late? Kasi yung ulan ang lakas sinisi pa yung ulan. Naintindihan niyo ba yun? Bigay ng Diyos yan Sisisihin mo pa ang Diyos. Ikaw ang sisihin mo ang sarili mo. Di ba? May obligasyon kang bumangon. Di ba? Pag-araw ng pagpasok sa eskwela, nang aga-aga mo gumigising. Pagka-araw ng trabaho, aga-aga mo gumigising. Ba't pagkagawain para ng pagpapasalamat at pagpuri sa Diyos? Ba't ka nalilate? Dahil sa ulan? Yeah. Sabi po, mayroon pang karagdagan tayo dun sa may Marcos 5:10. Yung Hebreo 11:6. Tingnan nyo. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Christian ka no? Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos, dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Every day, gumigising tayo, wala tayong sakit, may konting ubo, may konting sipon, pero buhay tayo. Nakakakain tayo. Hindi tayo kinaliligtaan ng Panginoon Diyos. Kita nyo? Anong puhunan mo? Sumampalataya ka lang sa Diyos. Huwag mong aalisin yan. Dahil sa pananampalatayang yan, nakaiwas ka sa takbo ng mundo. No? O ano pa ang kalayaang hatid nito sa atin? No? Ano pa ang hatid ng kalayaang ito? Si Jesucristo. Ang sakripisyo at tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kadiliman ay ginagawang posible sa pagpapalaya sa mga naglalagay ng kanilang pananampalataya sa Kanya. O diyan mo ilagay ang pananampalataya mo kay Jesus Christ. Patibayin mo yan. Ang ganda ng kanta. Tumingin ang mata kay Jesus. Diyan mo ilagak yung pag-asa mo. Wala ka namang, sa totoo lang, wala naman tayong aasahan outside of Christ. Wala po. Siya lang. Diba? Kaya nakakakain kayo. Kaya nakakapagbihis kayo. Diba? Bakit ginawa ito ng Panginoon sa atin? No? Basahin natin yung Colossus 1:13-14. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. No? Na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan.
Walang iba. Walang iba. Yung pagpapalaya sa atin, walang ibang pinagmulan. No? Ano pa ang hatid nito sa atin? Yung pong prayer and intercession, which ginagawa naman natin lingguhan ito. No, ha? Ito po ay isang gawain na maghahatid ng kalayaan habang ang mga mananampalataya ay naghahanap ng pagkilos at patnubay ng Diyos. Dinadala natin yung mga burdens natin every now and then. Every Sunday, every Friday, pumupunta tayo rito, dala ang buong pamilya. Kasi, bakit ba may prayer on Friday? Kasi maraming pamilya hindi nagsasama para sa panalangin. Alam po natin yan. No? So, itong physical exercise na ito ng prayer on Friday ay upang mapalakas at mapatibay ang bawat pamilya ng mananampalataya. May challenge. No? Sa bahay, magpe-pray na tayo. Sige, dali lang, nugasan ko lang itong mamaya, isa nakatulog na, isa. Wala na. Wala na yung prayer. Nakita niyo? Kaya yung church dito, formal na ginagawa natin. At the same time, yung 1 linggong katapatan ng Diyos ay naipapahayag natin sa mga kapatid. Ang nakalulungkot, marami dito ang hindi nagpapatotoo. I don't know why. Hindi ba sila nililingap ng Diyos? Ano sila? Detached ba sila sa Diyos? Wala pa silang relasyon sa Panginoon? At walang ginawa ang Diyos sa buhay nila? Kaya pagdating ng Biyernes, wala silang may patotoo. Pag-isipan ninyo. Nararapat ba yan? Pagkalinggo, kanina, sumamba tayo at nagpuri sa Diyos. No? Ibinalik natin lahat yung mga pasasalamat sa Kanya. Di ba? Bakit pagdating ng Friday? Linggo lang ba natin siya kasama? Pagka Friday, hindi na. Nasaan yung patotoo natin? Nasaan yung mga ginawa ng Panginoon sa atin? Ano yung nangyari sa linggong ito? Hindi ninyo matandaan? Wala kayong matandaan sa ginawa ng Diyos? Come on. Di ba? Kaya may prayer intercession. Kasi, yung lahat ng mga pangangailangan natin, actually, yung pangangailangan natin, hindi yung pangangailangan ng Diyos. Yung sa atin. And we intercede for others also. Alam ba niyo kung bakit tayo may mga dilata dyan? Bakit tayo nag-ipon yan? Sarili lang ba natin tinitingnan natin? Wala ba tayong kapwa? Naintindihan niyo po yung ginagawa ng church? No? I-practice natin lahat. Yung mga inuutos ng Panginoon sa atin. Tag-ulan ngayon, may nagkakasakit. May nagkakasakit. Anong sinasabi ng aklat doon sa mga taong nagkakasakit? Doon sa mga taong may problema? Basahin mo yung Santiago 5:14-16. Ano sabi? Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Kailan nangyari yan? Ano yan? Nilagay lang ba yan para basahin? Paano namin malalaman kung may sakit kayo? Di ba? Ano pa sabi? Pagkagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid, ang inyong mga kasalanan, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Hindi natin na-exercise yan. Hindi pwede yung mga paawa effect lang. Duty natin yan, Christian duty natin yan. No? Ano pa? Ano pang paalala sa atin? Efesos 6:18. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Yan po yung Christian duty natin. Di ba? So, bakit pagkalinggo puno tayo, ba't pagka Biyernes wala? Ba't pagka Miyerkules konti lang?
May problema po ba? Ano po ba ang problema? So, lipat tayo. Ano pa yung susunod na? How is deliverance possible? Meron kasing spiritual authority. No? Maaring gamitin ng mananampalataya ang spiritual na kapangyarihan sa pangalan ni Jesus upang labanan at mapagtagumpayan ang masasamang puwersa ng kadiliman. Obvious po yan, mga kapatid. Binigyan tayo ng spiritual authority in the name of Jesus. I-practice natin yan. Practice natin yan. Huh? Ano sinabi sa aklat ng Lucas, sa 10:19? Pakinggan nyo. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Hindi po yan literal, ha? Ibig sabihin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. No? By merely praying, makakasumpong to ng kasagutan. No? Meron pa. Marcos 16:17-18. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kaaway. Again, hindi po literal yan. May separate subject tayo para dyan. Pero pinapakita lang natin ito para malaman nyo na we were given a spiritual authority by the Lord Himself. Why is our deliverer able to set us free? Our deliverer, Jesus Christ, is able to set us free because of His sinless nature. Alam naman natin na si Jesus ay namuhay ng walang kasalanan. Ginawa po niya ang perpektong sakripisyo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Perfect po yun. Wala na makakaulit nun. No? Sabi po sa Hebreo 4:15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailan may hindi siya nagkasala. Ayun. 1 Peter chapter 2, verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Alam niyo po yun? No? Ano pa? Ano pang ibinigay sa atin? His sacrificial death. Huh? His sinless nature, His sacrificial death. Huh? As we all know, ang kamatayan po ni Jesus sa krus ay kabayaran sa kasalanan ng sangkatauhan. Ito ang tumubos sa atin mula sa pagkaalipin. Kung wala po yan, wala pong nangyari sa buhay natin. Hanggang ngayon nakabaon tayo ron. Huh? Kaya sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, doon sa chapter 3, verse 24-25, ang sabi niya, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, siya ay pinawalang sala na niya. Sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Intindihin niyo po yung sinasabi rito. Si Jesus ang inialay ng Diyos bilang handog. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, napatawad yung lahat ng kasalanan. Nino? Nung mga sumampalataya. Sino yung sumampalataya? Hindi ba tayo? Amen? Tayo po yun. So, ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid. Kung nagbabasa kayo ng Bible, mas marami kayong maintindihan. Pero kung dinadaan-daanan lang niyo ang Bible at hindi niyo pinapansin, yung iba, nandun na nga lang sa cellphone niyo, hindi pa niyo nababasa, no? Ano pa yung pamimilit? Ano pa yung iginigit sa talata?
sa unang Korinto 6:20. Ano pa sinasabi rito? Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? Kaya pala, tingnan nyo, nagpupuri tayo, gumagawa tayo ng mga karapat-dapat na gawain para ano? Para mapapurihan ang kanyang pangalan. Sasabihin ng mga kapitbahay, di ba? Yung pamilyang yan dati magulo. Ewan ko ba, mula nung ma-born again sila, ewan ko ba, anong himalay nangyari sa kanila? People will be talking about you. Kaya nakakatakot yung kasama mo sa bahay-sambahan, hindi mananampalataya. Kasi pag gumawa ng kaguluhan sa labas yan, damay tayo lahat. No? Ano pa ang hinatid sa atin, maliban doon sa sacrificial death? His resurrection. Mga mahalagang punto po ito. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus mula sa mga patay ay nagpakita ng kanyang kapangyarihan sa kasalanan at kamatayan. Siya ang pinakatatanging tagapagligtas. Walang iba. Hindi po ba? Matatawag ba natin yung mga Christian na mapalad? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka pala, kapatid. Sabihin mo, kamahiya. Pati ba naman niya, ikahiya mo pa? Sabihin mo, mapalad ka pala, kapatid. Di ba? Yung mga dumating na panauhin, mapalad kayo. Amen? Papurihan nga natin yung mga taong yan. Ha? Ha? Isipin niyo. Ano pa nangyari? Sabi rito sa Acts 2:24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi siya kayang ikulong nito. Yung kamatayan, alam mo, ini-imagine ko lang, mga kapatid, kasi ganyan ako, masyado akong imaginative. Nakikita ko, nandun ako sa may harapan ng krus, nakita ko naghihirap ang Panginoon. Sa aking pag-iisip, kita ko ang Panginoon, nakapako na siya, na itaas na yung krus Dugo siya. Tumatagas yung mga dugo, sa tagiliran. Sa sulok, nakikita ko siya tanas tumatawa. Tuwan-tuwa siya. Sa wakas, nahuli rin. Parang ganun. Tuwan-tuwa siya. Wala siyang kamalay-malay na yung kamatayan ng Panginoong Kristo ang maghahatid ng kalayaan sa ating lahat. Nakaka-bless Pero kitang-kita mo, tawa-tawa siya, akala niya. Wala pala. Ano nangyari? Acts 24. Hindi, 24. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. Akala ni Satanas, end na. Tapos na. Binuhay ng Diyos at hinango sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi siya kayang ikulong nito. Disappointed si Satanas. See? At ang naging bunga ng pagkakapako niya, tayo. Grabe. Kung naiintindihan niyo lang ng mas malalim yung gusto kong sabihin. Ano pa sumunod? Bukod sa resurrection, His authority and power. Ang bigat po ng kinasadlakan natin, mga kapatid. Bilang anak ng Diyos, si Jesus po ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan, magpagaling at magligtas sa mga tao mula sa pagkaalipin. Alam mo, kahit anong bisyo mo ngayon, kung susuko mo sa Panginoon yan, sabi ko sa iyo, pagbaba mo ng church na ito, hindi mo na maaalala yun, hindi mo na babalikan yun. Kailangan natin i-give up. Yung mga nanay na maingay sa bahay, madaldal sa bahay, i-give up nyo na yan. Ito yung lumalabas sa bibig nyo, puro galit sa anak. Tangan-tangan mo kasi. Pukot yan. Tigilan nyo na yan. Yan din, besyo mo yan Yung mag-ingay sa bahay. Huwag na nating isama yung chismis pa sa kapitbahay. Pero baka hindi aminin Pero ito baka aminin niya dahil, madaldal nga ako Bawas-bawasan mo na yan. Kasi ang lumalabas dyan, yun ang masama. Sabi ni Jesus, hindi masama yung pumapasok sa bibig natin. Yung masama, yung lumalabas.
Kaya yung mga anak mo tuliro, hindi alam ang gagawin kasi nililigalig mo ang isipan nila. No? Huh? Tapos, kung may mga hanggang ngayon, meron ka pang iniisip na kagalit, kaaway, hindi ka talaga magiging malaya. Alam mo yun? May mga itinatago ka pa rin sa sarili mo na sama ng loob, galit, puot, no? Hindi ka talaga makakalaya. Hanggang ngayon, nasa bondage ka pa rin. Nakakulong ka pa rin hanggang ngayon. No? Sabi po sa Mateus 9:6, ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higa at umuwi ka na. Pagbaba mo sa church nito, kalimutan mo na lahat yan. Wala mangyayari kung bit-bit mo yan hanggang higaan. Hindi ka ba nahihirapan magdala niyo? Binibilang mo yung mga kaaway mo. Si ano kaaway ko yun eh. Ako, lalo na ito. Galit ako rito. Ano, ito. Wala, hindi ka lalaya. I'm sorry. Ginawa na ng Diyos ang pagpapalaya sa atin. Hanggang ngayon, hindi ka pamalaya. No? Awawa naman, di ba? Meron pa po sa Marcos 1:23 hanggang 27. Bigla naman pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sasapian o sinapian na masamang espiritu. Ito'y sumigaw. Ano ang pakay mo sa amin? Jesus na taga Nazaret. Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka at tumabas ka sa kanya. Pinangisay ang masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha. Kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paano nangyari yun? Ito isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nautusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. When we accepted Christ, we were given freedom. Lahat ng mga kalayaan, ibinigay ng Panginoon sa atin, yung kalayaan na binanggit ko na kanina, pati mga kasalanan na yan. Isipin nyo, walang ibang magpapalaya sa atin kundi ang Panginoon. Imagine mo, you've been attending this church for how long now? Hindi mo pa rin alam yun na pinalaya ka na ng Diyos. Bakit meron ka pang ganun, meron ka pang ganun, mayroon ka pang ganun? See? Kailan ka lalaya? Ang sabi, ang pinalaya ng Panginoon ay tunay na malaya. Wala na yan. Ano pa? Meron pang isa. Meron pa isa. Ano pa yung isa? His love and compassion. Ang pag-ibig ni Jesus sa katauhan ang nagtulak sa Kanya upang iligtas ang mga tao sa kasalanan, takot at kadiliman. No? Ito universal ito ha. John 3:16, basahin natin. Pakinggan nyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya't ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kompleto yan. Kompleto yan. Ha? Now, let me illustrate. Tingnan nyo, ang sabi po rito, no, tingnan nyo, ito yung logic nito. Pakinggan nyo, tingnan nyo. Gayon na lamang, no, ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Nakita niya kayo, tayo. Nakita niya. Ito yung isang katauhan. Yan. Kaya, ang ginawa niya, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ibig sabihin, inihandog niya. Hindi ito offering na simple, ha? Kailangan siyang mamatay. Kailangan siyang mamatay to cover up lahat tayo. No? So, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang, ngayon, ito ang twist. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya, yung ihahandog ng Ama na mamamatay sa krus, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan mo ba yan? Ha? Ano kaya ang pakiramdam ng Panginoon habang nakabitin siya ron sa taas ng krus? You can just imagine. Basahin natin yung Matthew 9:36. Nakalungay-ngay nang makita niya ang napakaraming tao na habag sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito para mga tupang walang paston. Kailangan siyang ihandog eh. Parang mga tao, parang mga tupang walang paston.
Okay? Punta tayo sa Roma number 2. Faith in Christ save us from darkness. Letter A, the power of darkness. Colossians 1:13. Iniligtas po niya tayo, no, sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Now, remember, darkness speaks of sin, no? Men love darkness rather than light. Gusto natin yung gano'n, nakakover tayo lagi, no, ha? So, sabi po sa John chapter 3, verse 19, ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat ang kanilang mga gawain ay masasama. They're under the cover of darkness. No? Tignan nyo? Ang dahilan, masasama ang kanilang mga gawain, maraming tao ang inaalipin ng kasalanan, ang kasalanan ng bumibihag at nagpapatindi ng kadiliman. Ang matatalino, yung matatalino, umiiwas sa mga gawa ng kadiliman. Efeso 5:11. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Salip ibunyag ninyo ang mga iyon. Layuan nyo sila. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay umuugat mula sa pinuno ng kadiliman. Believers are in conflict with these rulers. Remember? Efeso 6:12, sabing ganon, ulitin ko, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Saan? Kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutang ito, ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Hindi ninyo namamalayan yan. Yan ang bumubuyo sa inyo, kaya naguguluhan kayo, no? Sinasangkapan tayo ng Panginoon upang magwagi sa laban na ito. Every time, pag may problema, kasama natin si Jesus, alam mo, ang problema, lumiliit, nawawala. Minsan yung problema, ginawa lang ng isip natin. Yung problema, ang liit lang. Sinlaki lang ng buto ng mustasa. Lumaking parang balon. Tayo ang may kagagawan yan. Yung mga taong sinasangkapan ni Jesus, hindi po dapat mag-isip ng ganyan. No? Sabi pa, sa Efeso 6, 10 hanggang 11, 10 hanggang 18, ano sabi po? Basahin natin. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ha? Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng diablo. This is the only way, brethren. Wala hong ibang sandata tayong pwedeng gamitin other than prayer, no? At itong pinasusuot sa atin ng Panginoon. Continue. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahalang kadilimang umiral sa libutang ito, ang mga kubong espiritual na kasamaan sa himpapawid. Kaya ano gagawin? Isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigay sa inyong mga baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng mga nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat na ito ay gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Wala ka nang maaari pang sabihin. Nung tayo iniligtas ng Diyos, sinangkapan pa tayo ng iba't ibang kapangyarihan. At isa ito sa mga kailangan nating kagamitan. Siya kasi ang liwanag. Ang mga lumalakad na kasama ni Kristo ay may liwanag sa buhay. Alam niyo yun? Kanina nakita ko yung mga bata dumating galing sa church. Sabi ko, ngiti ka naman. Sabi niya, ang ganda naman pala mag-smile. Akit ka ng church na kasi mangot. Huwag niyo ang gawin yan. Pag nakita ko kayo, hanggang pagsasabihan ko kayo, yan ba? Ganyan ba? Parang,
Kakainis, kailangan pa umakit ng hagdanan. Kakainis siya, ang aga-aga eh, ang aga-aga. Ganyan ang gagawin mo sa harapan ng Panginoon? Smile, pakita mo na, ang saya. Ang ganda ng buhay, ang ganda ng liwanag. Di ba? Grabe yung mga taong ito talaga, oh. Ano sabi ni Jesus sa John chapter 8, verse 12? Muling nagsalta si Jesus sa mga Pariseyo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kasama mo ba si Jesus? Oh, kita mo? Bakit ka nasa kadiliman kung kasama mo si Jesus? Di ba? Kita mo? Mali kinokorek lahat yung mga actions natin sa church, no? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Nasa liwanag naman pala tayo, di ba? So lahat ng mga darating dito dapat nagpapasalamat, dapat masaya, no? Ay, ang liwanag ng buhay. Parang commercial, ano? parang commercial yun eh. Ang liwanag ng buhay. Ay, no. Di ba? Letter B, the possibility of deliverance. Maganda naman kaya. May mga lakad sa inyo rito, mamahinga lang kayo riyan, ha? Matatapos tayo siguro mga alas 10. No? The possibility of deliverance. Nasa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. No? Colosas 1:14 na nagpalaya at nagdulot sa atin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano po nangyari diyan? Natubos po tayo, binili tayo sa malaking halaga. Hindi ba magandang balita yun? No? Hindi na tayo kailangan magbayad pa. No? Pinalaya tayo sa pagkaalipin, kaya nararapat nating suklian siya ng papuri. Di ba? So kasama sa tinamo nating kalayaan ay ang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Wala nang maiharap, listen, wala nang maiharap ang dyablo laban sa mga tinubos ng Diyos. Sabi mo, Amen. Tuldukan natin yan. Wala na siyang magagawa. No? Ang lumang utang ay bayad na. Binayaran na po ng Panginoon yan. Sino po yung mga first-timer dito? Taas nga ang kamay ng mga first-timer. Ako, ang dami hindi ko makita. Hindi tayo nag-i-invite, kita nyo? Ayan, no? So, ano pa? Ano pa sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19? Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak. Saan? Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Special, no? Yung pinantubos sa atin, special. No? Ano pa? Letter C, the perfect deliverer. Colosas 1:15 hanggang 17. No? Ano sabi? Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Hindi maintindihan ito ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kita niyo? Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kaya pag wala si Jesus, walang kaayusan. Magulo ang buhay. Naalala niyo yung buhay niyo dati, wala pa si Jesus? Amen po ba? Ang gulo ng buhay natin. Amen? Nung dumating siya, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Marunong tayo ngayon manalangin. Aba, si Tatay Jose, marunong manalangin di ba? Meron ng isang kapatid sa Bataan nag-pray. Talaga namang antindi, hindi naman nalaman, ang ganda ng kanyang composition ng prayer niya Nalaman ko, hindi naman pala siya Tagalog, Bisaya, pero ang ganda. Dinaig pa yung tunay na Tagalog. Sabi ko, tingnan mo nga naman ang bunga ng pananampalataya, Dahil nanalig siya sa Panginoon, pinagkatiwala niya ang buhay niya. Ang ganda ng kanyang prayer talaga. So, super. Perfecter deliverer. Perfect. Ano pa? He is the image of the invisible God. All things were made by Him and for Him.
Tingin niyo pa, 1:1-3. Para tayo nagre-review lesson lang. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kita niyo? Ano pa? Colossus 1:16. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, pagkahari, pamamara at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Kaya niya tayo niligtas para sa Kanya. No? We were made for Him. Kung gayon, mas mataas siya sa lahat-lahat. No? Napagtagumpayan niya ang lahat. Ang kapangyarihan ng kadiliman ay hindi makakatayo laban sa Kanya at sa akin pong pagtatapos, mga kapatid. In Christ, our deliverance is sure. Say Amen. Ang kaligtasan ba natin ay tiyak? Naku, yung iba, hindi nakaano. Gisingin mo, kapatid, baka hindi nakikinig. Si Jesucristo, ang tangi at walang iba ng tagapagligtas. Siya ang tanging magdadala ng kaligtasan at pagpapalaya sa mga mananampalataya. Ang pangunahing aspekto ng pagpapalaya ay, number 1 is kaligtasan mula sa kasalanan. Kaligtasan mula sa kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang mga mananampalataya ay tumanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan. Lumaya tayo sa pagkaalipin. Si Kristo ang nagligtas sa mga mananampalataya mula sa pagkaalipin ng kasalanan at ang mga bunga nito. At yung kaligtasan to ay tiyak para sa mga naglalagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang pagpapalaya ay tinuturing na siguradong batay sa mga pangako ng Diyos. No? Sino po sa inyo sa umagang ito ang masaya dahil nakilala niya si Kristo? Now, listen to this. Ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ni Jesus ay pundasyon sa konsepto ng pagpapalaya sa Kristyanismo. Ang mga mananampalataya ay nakakaranas ng pagpapalaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. Yung faith, very important yan. Ang katiyakan ng pagpapalaya ni Kristo ay isang pangunahing aspeto ng pananampalatayang Kristiyano para sa mga mananampalataya kay Jesus bilang kanilang tagapagpalaya at tagapagligtas. Mapalad kayo na dumadalo rito. Mapalad kayo na nakakapakinig ng Ebanghelyo. Hindi niyo ito mapapakinggan kung saan sa simbahan. Alam niyo, narinig ko yung isang araw, nanood ako ng video, meron, sabihin ko na, pare, nagpapatawa lang po siya sa buong sermon niya. Anong mapupulot ng tao doon? Paano maliligtas yung mga tao? Pinaghihele-hele mo sa tawa. No? Importante, ngayong maliwanag sa atin ang kaligtasan, italaga natin ang ating sarili sa pananampalataya. Huwag kayong manghinayang sa panahon ninyo, kayong mga estudyante, kayong mga nag-opisina, nagtatrabaho, saan mang pagawaan. No? Italaga natin ang ating sarili sa pananampalataya sa perpektong tagapagligtas na ito. So, purihin natin ang Diyos na tagapagligtas. No? Huwag po tayong, mamaya, pagka nagpe-fellowship na tayo, ay balikan natin yung mga mensahe ngayong umaga. I-review natin, no? Balikan niyo yung mga awit na kinanta kanina. No? By the way, I want to take this opportunity to thank each and every one of you. No? Yung pong binigay po ninyong mga whatever, mga dilata, ano man yan. Malaking pagpapala po yan. At yan po ay merong kahantungang mabuti. No? At sana magpatuloy tayo sa ating mga ginagawa. No? Huwag tayong magpabaya sa ating buhay espiritual. No? Mandali tayong yumuko at tayo po'y manalangin. Ama,
Napakasagana po ng iyong biyaya, Panginoon. Kitang-kita po namin ngayong umaga kung paano kayo kumilos para sa amin. Lord, totoo naman kami balot ng kadiliman prior to knowing Christ. Nakita namin ang aming sarili, pinaglaruan kami ng kaaway. Ginawa kaming alipin, Lord. From the day of our birth, wala si Jesus sa buhay namin. Ang diablo ay masayang-masaya at masaganang-masaganang sinira ang mga buhay ng tao. Salamat, Lord, sapagkat ibinaling mo ang iyong mga mata sa aming mga alipin, kaming mga pinahirapan ng diablo, kaming mga ginulo ang buhay, sinira ang pamilya, pinag-away-away. Ama, salamat. Sapagkat sa takdang panahon ay dumating ka, Panginoon, at hindi na ubos ang mga araw namin. Ngayon, Panginoon, ilagay mo po sa puso namin, kaming mga nangaligtas na simula sa araw na to, alam namin na patuloy kang papatnubay sa amin. Lagi mo kaming sasamahan, Ama. And Lord, tulungan mo kami. Ibangon sa mga panahon ng gawain, Lord, na huwag kaming magpabaya. Suklian namin ang mga bagay na ginawa mo, bagamat hindi namin kayang ibigay ang lahat. Sa aming mga pagpuri, ilagak mo sa puso namin ang pakikiisa kay Kristo. Sa kanyang sakripisyo, sa kanyang kababaang loob, sa biyayang tinanggap namin mula sa kanya. Lord, guide us daily in our lives, Panginoon. Patuloy mong linangin ang puso ng iyong mga anak. Alisin mo sila sa kadiliman at dalhin mo sila sa liwanag kung saan naroon ka, Panginoon. Ama, maraming salamat po. Wala na po kaming kailangan ngayon. Kami ay iniligtas mo na. Ang kailangan lamang namin ngayon, Panginoon, ay magpatuloy kami. Lalo kaming maging maalab, nag-aapoy, at patuloy na sasamba sa iyo hanggang sa huling araw ng pagsapit ng anumang. Ama, biniyayaan mo kami ng isang napakagandang kaloob. Sisikapin namin, Lord, na maglingkod ng tapat sa iyo simula sa araw na ito. Uuwi kami ngayon, Panginoon, wala kaming tanikala. Tinanggal mo ang mga tanikalang yan. Uuwi kami na isang bagong tao. Sa tahanan, sa publiko, sa church, bagong tao. Sa iyo namin mataas na ibinabalik ang lahat ng papuring ito. Lahat ng pasasalamat. Ang kalawalhatian ay tanging sa iyo. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Tumayo tayong lahat at tanggapin natin ang blessing ni Lord sa araw na ito. Pati doon sa mga bisita natin, tanggapin niyo po itong blessing ng Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa, panatilihin ang inyong mga puso at isipan sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sumainyo at manatili sa inyo palagi. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng, purihin ng Panginoon, magbatian ang bawat isa.